wala na pong paligoy-ligoy mga bossing. Ano po, umpisa na natin ito doon sa idinideny ng ating Vice Presidente. Maikli lang ito mga kababayan, no? Idinideny ng ating Vice Presidente na magkakilala daw sila or may kaugnayan daw siya doon kay Ramil Madriaga. Sir Paulo, shoutout sa iyo. Paano naman yung mga ganito? Paano ididepensa ng Vice Presidente yung mga pagbati niya? Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health. Sir Ram pa ang tawag niya. At kung matatandaan nyo ho, mga bossing di ba parang meron silang isang pagtitipon doon sa labas? Ganon din ang tawag niya. So, ewan ko lang kung paano ididepensa ng Vice Presidente na sila ay walang kaugnayan at hindi totally magkakilala ni Ramil Madriaga ho, mga bossing. Di ba? Kasi kitang-kita, halatang halata naman po, mga kababayan. Ito ang nakakalungkot. Meron pa daw po, mga kababayan, mga boss chief sir, di umano na nagpapatira sa loob kay Ramil Madriaga. Ang tanong, ito po kaya ay may kinalaman po doon sa impeachment ng Vice Presidente na mukhang kasama si Ramil Madriaga para maging witness laban sa Vice Presidente. Yan ang mga katanungan natin, mga boss chief sir. Ano po? Kasi sa bagay, alam naman ho nating lahat na sanay ang mga Duterte at ang Vice Presidente na magsasalita na ngayon, eto, sasabihin niya ganito, tapos kinabukasan, biglang sasabihin, wala naman daw sinasabi. Sabi ni Alonly TV, dati niyang bodyguard si Madriaga. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, alam na kung sino nagpapautos, walang iba kundi si Inday Sara Duterte. Yun naman po, mga bossing, base po yun doon sa kampo, ni Ramil Madriaga, na meron daw pong nagpapatira. Kaya humihiling sila na ilipat po ng pinagkakakulungan o pinagkukulungan itong si Ramil Madriaga, mga kababayan, mga boss chief sir. Ipapadedo para walang witness. Kung sabi ko po, may kilang po para dyan, yan lang muna. Kasi parang ano lang hindi lang makatotohanan yung itinatanggi ng Vice Presidente, nakakilala nila si Ramil Madriaga. Ito pa, isa pang pagbati po, Madam VP. Happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Wow. Tapusin na natin. Alisin na ho natin yan. Dahil po sa pagbati ng Vice Presidente kay Ramil Madriaga, mga bossing, dahil po, mga kababayan, meron pong mas meron pong mas importante dyan. Ano po, mga boss chief sir? Di yung yung darating, anong petsa na dyan sa Pilipinas? Marso 11. Marso 11 na dyan sa Pilipinas. Mas importante po, mga kababayan, yung darating na isang taong anibersaryo ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, sa pagkakapiit o pagkakakulong doon po sa dahig, mga kababayan. At ito mukhang meron pong hiling si Atty. Kaufman na attorney ng dating Pangulo. Ano po ba ang hiling nila, mga kababayan? Kayat ni Atty. Nicholas Kaufman ang mga Pilipino na dalhan na bulaklak si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Utang nung yan, ano nangyari? Stoy! Sandali! Ulit niya! Tama ba yung pagkakarinig ko? Ginikayat ni Atty. Nicholas Kaufman ang mga Pilipino na dalhan na bulaklak si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo nga, bulaklak ang hinihiling at ang paghikayat ni Kaufman. Diyos ko, sa Pilipinas medyo iba ang tradisyon ng pagdadala ng bulaklak, mga bossing Alam niyo naman, di ba, kung saan tayo kadalasang nagdadala ng bulaklak. Hindi natin tradisyon yung magdala ng bulaklak sa may birthday or kung saan man. Or kung saan hindi, Sabi ni Alonly TV, bakit daw need ng bulaklak? Hindi ko alam, Ma'am NGG. Sabi ni Alonly TV, bulaklak, madedo na ata.
Hindi, kung ano lang ho, mga kababayan, dun lang po tayo sa real talk. Sa totoo naman po talaga, medyo may kalapitan na po eh. No? May kalapitan na po yung buhay ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Huwag kayo magagalit mga DDS kasi tayo naman, real talk lang, 80 anyos na ang dating Pangulo, tayo kapag na-reach na natin, narating na natin yung 80 anyos na yan, masaya na tayo eh. Ako nga, hindi ko ina-expect o hindi ko iniisip na mararating ko yung mga 75 o 80. Pero sana, abutin pa din ho, mga kababayan. Dahil siyempre, alam niyo naman, iba na po yung ano natin ngayon, iba na yung panahon natin ngayon. Madaming chemical, madaming mga radiation na umiikot na po sa panahon natin. Hindi kagaya ng mga panahon no, nila Jose Rizal o nila Tandang Sora, talagang aabot ng napakahaba. Pero bakit bulaklak po, sir? Bakit hindi po kaya? Ito na naman tayo. No? Bakit hindi po kaya samahan ng alay? Hindi po ba? Yung ganito, no? Sandali. Ito na naman tayo. Baka kagalitan tayo ng mga DDS eh. Tarpaulin ulit. Kagaya nung lagi ko sinasabi kapag meron kayong padasal sa dating Pangulong Duterte. Although alam naman natin na hindi naman yata talaga naniniwala ang dating Pangulong Duterte sa Panginoon sapagkat isa siya doon sa nagmumura sa Panginoon. Pero sige, tuloy natin. Tarpaulin. No, wag yung makulay. Wag yung kulay blue tapos may langit ha. Wag yung ilalagyan yun. Mga DDS, makinig kayo. Putang na nyo, baka mamaya mali-mali ang ilagay nyo. Ilagay nyo yung tarpaulin na may langit na background sa likod. Mayayari kayo kay BP Sara. Magagalit yan. Okay? Tarpaulin. No? At dahil ang sineselebrate ay 1 taon na nakapiit, hindi naman po masaya yan. Di ba? Hindi naman masaya yan, mga kababayan. Oh, black and white. Black and white o kaya kulay gray. No? Yung ilalagay nyong tarpaulin. Tapos, yung nakikita ko na karton na nilalagay nyo kay Tatay Digong o yung karton ni Tatay Digong na inilalagay nyo araw-araw kapag uuwi na kayo, iiwanan nyo doon sa Taco Beach. No? Meron, sige, sandali. Putulin ko lang to ha. Ipapakita ko sa inyo, baka mamaya sabihin ninyo is, si Mark, puro katarantaduhan ang sinasabi. Wala namang katotohanan. Meron! Asan ba yun? Nandito ho yun, mga kababayan. Ang ginagawa nila, sana nandito. Ang ginagawa ho nila, mga bossing, pag uuwi na sila, ipapasok na yung karton ng dating Pangulong Duterte doon sa kubeta. Doon sa